dahil marami nagtatanong kung paano gawin itong ginawa nating solusyon para sa ipis, langaw at mga daga, sa isang kaserola maglagay ng 2 basong tubig, 3 pirasong dahon ng laurel at 20 to 30 pieces ng cloves. Pakuluan lang ito 5 hanggang 10 minuto hanggang sa lumabas yung pinaka-aroma nito. And saka natin palamigin at itatransfer sa ating mga spray bottle. Effective na solusyon nga ito pantaboy ng mga peste sa loob ng bahay mo, lalong-lalo na ang mga langaw at daga. Dahil sa pinaghalong aroma ng laurel at ng cloves, ayaw na ayaw nila ng amoy nito. Kaya naman spray lang ito sa mga lugar kung saan sila laging tumatambay o dumadaan hanggang sa tuluyan na silang umalis sa loob ng bahay mo. Simpleng paraan para mapaalis ang mga langaw, ipis at daga sa inyong bahay. Dahil ayaw nila ang amoy ng pinaghalong dahon ng laurel at cloves. Kinakailangan nga lang ng 2 basong tubig, 3 pirasong dahon ng laurel at 20 to 30 pieces ng cloves. Pakuluan lang ito, palamigin at pwedeng-pwede nang i-transfer sa inyong mga spray bottle. I-spray lang ito sa lugar kung saan naglipa na ang mga peste sa loob ng bahay mo. Mainit na tubig, fabric conditioner at suka lang ang kinakailangan natin para sa hack na gagawin natin ngayong araw. Sa isang spray bottle nga, maglagay lang ng half cup ng ating hot water, 20 ml ng paborito nyong fabric conditioner, any brand ay pwedeng-pwede. Kinakailangan din natin dito ng konting-konting suka. As you can see, kalahati lang yung nilagay kong suka dito sa pinakatakip niya. And after that, i-shake lang itong mabuti hanggang sa mag-mix yung 3 ingredients na nilagay natin dito sa spray bottle. Mabisang panlinis nga ito ng inyong mga pader. Pwedeng-pwede din sa lamesa at syempre pwedeng-pwede dito sa inyong sahig. Bukod sa makakapagpalinis na, magiging mabango pa ang loob ng bahay mo. Pwede din itong gawin as air freshener. Kaya try mo na. O diba? Ang galing. Kung namumblema ka nga sa ipis, langgam at mite sa loob ng inyong bahay, may solusyon pala dyan. Para tuluyan na silang mawala sa bahay mo. Sa isang lagayan, kinakailangan natin ng 2 spoon ng asukal, 3 spoon ng harina, 1 spoon ng toothpaste at 2 kutsarang tubig. Haluin lang itong mabuti hanggang sa mag-mix ang lahat ng ingredients. At this point nga ay minasa ko na siya gamit ang kamay para mabilis na lang siyang mag-mix. Tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-achieve yung smooth consistency. Once na okay na nga, ay pwede na tayong ma-form ng balls. Take a small amount ng mixture and then i-roll natin ito in small balls. These balls will serve as bait for the cockroaches, ants, and mites. Ilagay lang ito sa mga sulok-sulok ng inyong kusina, sa likod ng inyong mga refrigerator, and sa mga ilalim ng inyong mga pantry. Ulitin lang yung process 2 to 3 times a week until no longer spot ng kahit anong ipis sa loob ng bahay mo. Remember, consistency is the key to ensuring their complete eradication. Sunrox Color Safe at suka pag pinagsama ay makakapagpalinis ng mga naninilaw na plato, mapamangkok or platito man yan. Kaya naman itatry natin kung totoo nga bang nakakapagpaputi ito. So sa isang planggana, maglagay tayo ng 1 pitchel ng tubig, ilagay din yung ating Color Safe na Sunrox and lagyan din ng suka. So yung dami nito ay depende sa dami ng mga liligpitan nyo or papuputiing naninilaw na plato. Ilagay dito ang inyong mga plato, platito, mangkok at ibabad ng 10 minuto. After 10 minutes nga ay liligpitan na natin to gamit ang sponge or kung mas matindi yung paninilaw ng inyong plato, pwede tayong gumamit ng steel wool para siguradong tanggal ang mga madidilaw dito. At saka hugasan ng mabuti para matanggal din ang amoy ng Sunrox. Araw-araw nga ay sobrang daming langaw dito sa ating lamesa. Lalo na pag naka-display na yung ating mga pagkain dito, yung ating mga tinitindang pagkain ay talaga naman dudumugin ka ng mga sandamakmak na langaw. Kaya naman very effective yung solusyon na ginawa natin para dito sa mga langaw na to. Tubig, suka, kalamansi at essential oil nga lang yung nilagay natin dito sa ating spray bottle. So makikita ninyo unti-unti na silang dumadami, kaya naman gagawa na natin ng paraan para hindi na sila dumami pa dito sa ating lamesa at magsisimula na rin tayo magtinda. So, inisprayan ko lang yung buong lamesa natin dyan and then pupunasan natin siya ng malinis na basahan. So, ayan, tapos na natin siyang punasan and intayin lang natin kung talagang may dadapo pa langaw dito sa ating lamesa. Mga ilang minuto din tayo naghintay dito kung talagang babalik pa ang mga langaw na yon. Kaya lang ito, wala na talagang bumalik. Kaya naman very effective talaga ang solusyon na ginawa natin. Wala ka nang poproblemahin pa sa mga langaw na to. Na ang dulot lang naman ay magdala ng sakit sa mga tao. Kaya try mo na! O diba? Ang galing!